Yung totoo, karamihan sa mga taong sobrang porma at mukhang mayaman sa social media, baon talaga yan sa utang. Literally, looking rich is the fastest way to stay secretly broke. Yung bibili ka ng mga gamit na hindi mo naman kailangan, gamit ang perang wala ka just to look successful, isa lang yung malaking ilusyon, maniwala ka. So let me ask you right now, and sagutin mo to ng totoo Ikaw ba, mayaman ka ba talaga? O nagpe-perform ka lang ng wealth? Kasi today, we're gonna break down kung bakit ang totoong yaman, it's absolutely silent. Pag-usapan natin yung tinatawag nating bitag ng peking yaman. Ito yung classic na earn, spend, tapos hope to save cycle. Kikita ka, gagastos ka para daw i-reward ang sarili mo, tapos aasa ka na lang na may matitira sa savings. Our modern culture literally celebrates spending, di ba? Nakabili ng bagong auto? Congrats! May latest phone? Flex agad online. Pero guys, bitag yan. Wait, isipin mo to. 47%. Ganyan karaming tao ang pumapasok sa bagong taon na wala man lang kahit anong budget. Parang naka-autopilot lang. Swipe dito, tap doon. Mindless spending na to na unti-unting kumukontrol sa future mo nang hindi mo napapansin. May malaking difference kasi sa nagpapakitang yaman compared sa tahimik na yaman. Dito sa Western mindset natin, parang the goal is to show off and ipagmalaki kung anong nabili mo. Pero sa Japan, kabaliktaran. Ang pagpapakita ng yaman para sa kanila is kind of tasteless. Their financial restraint isn't a sacrifice, it's a core value. Mas respetado nila yung tahimik na pamumuhay. Which brings us to the halaga ng mabilisang pagkagastos. Bakit ba ang hirap-hirap mag-ipon ngayon? Simple lang. Kasi those modern convenience apps at yung mga one-click checkouts, designed yan specifically to bypass your logical brain. Tinanggal nila yung friction o yung hirap sa pagbili para wala ka ng time mag-isip. At alam mo ba kung gaano kalala to? Roughly $300. That's more than 17,000 pesos ang sinasayang ng isang average na tao every single month. Dahil lang yan sa mga impulse buys at mga app subscriptions na nakalimutan mo nang i-cancel. Pera sana yan na nagpapayaman sa'yo pero naglalaho na lang na parang bula. Kaya remember this, frictionless spending sounds super efficient pero yan mismo ang tinatrap sa'yo. Ang tanging paraan para makawala? Kabagalan. Ang kabagalan ay lumilikha ng kamalayan. You literally have to deliberately slow down your financial decisions para mabawi mo yung kontrol. So paano nga ba? Pag-usapan natin ang sekreto ng tahimik na yaman. I-decode natin yung century-old Japanese operating system na ginagamit nila para mag-build ng wealth kahit hindi pa tumaas yung sweldo nila. Dito mo makikita yung pinakamalaking difference. Sa nakasanayan natin, ang formula is kita, tapos gastos, tapos ipon kung may matitira. Pero yung Hapones na formula, kita, ipon agad, tapos gastusin lang yung kung anong natira. That fundamental switch is exactly why ang daming ordinaryong Japanese families ang walang kahit anong credit card debt. Kailangan nating gisingin ang iyong isipan. Tanggalin na natin yung autopilot na yan. Ang pinakaunang step is palitan yung mga automated budgeting apps sa phone mo ng isang system na magbabalik ng cognitive friction na nawala. Enter Kakeibo. Isa tong old school handwritten budgeting system mula pa noong 1904. Ang idea dito, yung mismong act ng pagsusulat ng bawat gastos mo by hand forces your brain to literally feel every single peso leaving your pocket. 4 lang ang categories ng Kakeibo. Mga kailangan, mga gusto, kultura at di inaasahan. Pag isusulat mo na under mga gusto na nag-order ka na naman ng mahal na food delivery, mag-iisip bigla ang utak mo. Kailangan ko ba talaga to? O gusto ko lang kasi tinatamad ako magluto? That tiny pause, yun yung pumipigil sa mindless spending. Next stop is ang patakaran ng 80%. Galing to sa habit ng pagkain. Pero it evolved into a massive financial philosophy about leaving enough margin sa buhay mo. Ang tawag nila dito is harahachibu. Sa pagkain, you stop when you're 80% full. Sa pera naman, tratuhin mong absolute ceiling ng gastos mo yung 80% ng income mo. Yung 20% na natira, yan yung breathing room. Diyan nabubuo yung totoong wealth. And look, hindi to self-deprivation na. Ang pagtatabi mo ng 20% margin is literally self-respect para sa future self mo. You're building an invisible shield of financial resilience. Which perfectly leads us sa pangatlong habit, chokin.
Ito yung structural habit ng pagtatabi agad ng pera bago ka pa magsimulang gumastos. Kasi pag hindi mo na nakikita yung pera, the temptation to upgrade your lifestyle kapag sumweldo ka just completely vanishes. Ganito kasimple yung exact mechanism niyan. Papasok yung sweldo, automate mo agad na malipat yung 20% sa savings o investments. Tapos mabuhay ka gamit yung remaining 80%. For sure, human brains easily adapt to living on less once na tinanggal mo na yung option na gastusin pa yung extra money. Habit number 4 shifts our focus from paano tayo mag-ipon to paano natin rerespetuhin yung mga meron na tayo. Ang tawag dito, motainay. Ito yung feeling ng matinding panghihinayang or even shame kapag nag-aaksaya ka ng mga resources na mapapakinabangan pa sana. Grabe to. Think about this for a sec. 30%. 30% ng mga binibili nating pagkain at gamit ang literal na nauuwi lang sa basurahan. Sinasayang lang natin at tahimik nitong inuubos ang mga bank accounts natin. Actually, yung simpleng pag-ubos ng laman ng ref bago mag-grocery, that is a silent way to build wealth. So let's bring it all together. Ito na ang bagong formula ng yaman. Real financial freedom doesn't mean kailangan mong kumita ng sobrang laki agad-agad. It requires a total philosophy shift sa kung paano mo nakikita at ginagamit ang pera mo. Ang yaman ay hindi nabubuo sa paghanap ng mas malaking kita. Nabubuo ito sa mas malalim na pag-unawa. It's all about awareness, guys. Yung mga maliliit at tahimik na habits na to, Kekeibo, Harahachibu, Chokin at Motainay, once na pagsamasamahin mo, they will compound into massive financial security para sa'yo. Ang nilalamang ito ay para sa edukasyonal na layunin lamang. Thank you for watching Silent Wealth. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical financial tips. Stay informed, stay wealthy.